Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, August 24, 2023. Patuloy nga pong lumalakas itong si Bagyong Guring at ayon nga sa ating European Center, ito nga po ay nasa category 3 na nga po. At ito nga po ay nandito na sa may parte ng eastern section ng Isabela at ito nga po ay nananalasa na ngayon, dahil nga po yung kanyang diametro o yung mas malapit sa pinakasentro nito, yun na nga po yung humahambalo sa may parte ng eastern section ng Isabela. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil halos sa buong Luzon ay makakaranas na nga ng mga pag-ulan. Mamaya nga po posible nang maglabas ng panibagong storm wind signal ang ating bagong Pag-asa DOST dahil sila lamang nga po ang authorized na maglabas ng mga storm wind signal. Asahan nga po natin yung mga yung sama ng panahon ngayon at masungit na panahon natin dito nga po sa may Ilocos Norte, sa may Cordillera. Asahan din natin yan sa may Aurora, Nueva Ecija at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Dito nga po sa may Ilocos Region, halos buong Ilocos Region ay magkakaroon ng mga posibleng pag-ulan. Asahan din natin sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil po sa habagat at extension ng kaulapan nitong si Bagyong Guring. Dito naman po sa may Metro Manila, Calabarzon at natitirang bahagi ng Mimaropa at ang ating Central Luzon, Western Visayas, asahan po natin na magkakaroon din po tayo ng mga pag-ulan dahil sa habagat at extension ng kaulapan ni Bagyong Guring. Dito nga po sa mas malapitan na Sumbio kung saan nga yung posibleng mas makakaranas ng may mga malalakas na pag-ulan dito sa may parte ng Claveria, Lawag, sa may Gataran, Santa Ana. Asahan natin lalo na nga po dito sa may parte ng Ilagan, Inchangue, sa Nagtipunan, andyan po yung posibleng mas malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin. Asahan din naman natin dito sa may parte ng San Miguel, may mga malalakas na pag-ulan. Sa Iba, Zambales, may mga malalakas din po dyan na pag-ulan. Dito naman po sa may parte ng Sorsogon, may mga malalakas po tayong pag-ulan at ilang bahagi ng western section ng Visayas, may mga malalakas din po tayong pag-ulan dyan. Dito naman sa may Palawan, asahan din po natin, lalo na po dito sa Linapacan at saka sa El Nido, may mga posibleng malalakas na pag-ulan po tayo dyan. Puerto Princesa, Palawan, Sanara at Batarasa. At ang lalabing bahagi naman ng ating bansa ay magiging maganda naman po ang lagay ng panahon. Ito na nga po yung latest update ng ating European Center. Ito nga po, mataas pa rin ang tsansa na maging isang super typhoon na category at iba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan sa may Basco, Batanes at maging sa may Taiwan. Dahil nga po, pagdating nga po ng August 30, makikita naman po natin na mas mararamdaman natin as super typhoon category. Yung pinakamalapit sa sentro ay tatama nga po dito sa may parte ng Itbayat, Batanes at Basco, Batanes. Hindi man tatama yung sentro pero yung pinakamalapit sa sentro ay tatama po dito sa may parting ng Batanes. Kaya mag-ingat po tayo dyan dahil delikado nga po itong si Bagyong Guring. At yung low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na minomonitor, posible nga pa rin po siya maging isang bagyo at papasok po yan sa ating Philippine Area of Responsibility at magiging posible nga pong pangalanan niya ng Bagyong Hana, pero mababa naman po ang tsansa niya ng landfall scenario sa ating bansa. At magkakaroon na naman po tayo ng panibagong dalawang low pressure area sa ating advanced weather forecast pagdating po yan ng September 5. At ito nga pong si Bagyong Guring, mapapansin natin, ito po posible pa rin magkaroon ng landfall scenario sa may natitirang bahagi ng Taiwan. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan sa ating mga kababayan na nasa Taiwan. At kung mapapansin nga po natin, hahatakin nga po nitong panibagong si posibleng Bagyong Hana
yung habagat na magdudulot pa rin po ng pagulan sa ating bansa. At dito nga po, pagdating nga po ng September 4, magkakaroon tayong panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at papasok muli yan sa ating PAR line. At yung isa pang panibagong low pressure area na mabubuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa eastern section naman po yan ng Mindanao. Yan naman po yung mga panibagong sama ng panahon ng ating imo-monitor. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung anong pa nga ba yung mga posibleng senaryo ng mga minomonitor natin sama ng panahon na nakakapekto ngayon sa ating bansa. Dahil nga po umiiral ang mainit at maalinsangang panahon at yung ating El Nino ay masyado na nga pong umiinit yung ating karagatan. Umiiral nga po ngayon yung 8 bagyo nga po ang halos sa buong parte ng ating mundo. 8 bagyo po ngayon ang nabuo at posibleng maging 9 nga po ito dahil yung low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible na nga po yan magiring isang tropical depression or mahinang bagyo. Yan po ang magiging active na pang-siyam, no? Ibig sabihin po, yung active na siyam na yun, 9 na bagyo po ang umiiral ngayon sa halos sa buong mundo na bagyo. Mag-iingat po tayo palagi. God bless.